Naniniwala ba kayo sa mga kwento tungkol sa mga punong hindi dapat nilalapitan? Sa mga nilalang na hindi tao, pero kayang magmahal at manlinlang? O baka naniniwala kayo na gawa-gawa lang iyon ng matatanda para takutin ang mga bata? Kung ganoon din ang iniisip ninyo noon, pareho tayo. Ako si Maxine. Hindi ko tunay na pangalan. Kung nababasa nyo ito, ibig sabihin ay pinili kong ikuwento ang nangyari sa akin. Ang mga pangyayaring hanggang ngayon, hindi pa rin lubos na matanggap ng isip ko. Nagsimula ang lahat sa isang lumang bahay sa probinsya. Isang bahay na ilang taon nang walang nakatira. Isang bahay na may napakalaking punong nakatayo sa likuran na tila mas matanda pa kesa sa mismong lupaing kinatitirikan nito. Pero bago ko ikwento ang tungkol sa punong iyon, kailangan niyo munang maintindihan kung bakit kami napunta roon. Buong buhay ko parang maleta ang turing ko sa sarili ko. Palipat-lipat kami ng bahay, walang permanenteng address, walang permanenteng tahanan. Noong elementary ako, naghiwalay ang mga magulang ko. Simula noon, parang naging normal na lang ang pag-iimpake ng mga gamit namin. Kapag nasasanay na ako sa isang lugar, bigla naman kaming lilipat. Ayaw man namin sa ganoong setup pero wala kaming pagpipilian. Dahil sino ba naman kami kumpara sa mga desisyon ni Mama? Nang maghiwalay sila ni Papa, lumipat kami. Pagkatapos nun, nagkaroon si Mama ng boyfriend. Nagpasya silang mag-live-in, kaya lumipat na naman kami. Nang maghiwalay sila, another lipat na naman. Hindi lang yun isang beses ha, kundi 4 na beses. Hindi ko rin naman masisisi si Mama noon dahil kitang-kita ko kung gaano niya kagustong mabigyan kami ng kapatid ko ng buong pamilya. Pero sa kasamaang palad, hindi nangyari. May kapatid akong lalaki na 2 taon ang bata sa akin. Mas madali siyang nakakaangkop sa bawat paglipat namin. Ako naman, pakiramdam ko, unti-unting nawawala ang sarili ko sa dami ng pangalang kailangan kong tandaan. At mukhang kailangan kong kalimutan. Pagsapit ko ng high school, napuno na rin ako. Ma, tama na. Huwag ka na lang kaya mag-boyfriend. Wala rin namang nagtatagal eh. Mag-focus ka na lang po sa amin ni Lloyd. Masakit mang sabihin, masakit marinig. Pero totoo. Hindi siya noon sumagot. Pero ilang linggo lamang ang lumipas. Nagpasya kaming lumipat sa lumang bahay ng mga magulang ni Mama sa isang liblib na probinsya. At dahil huli na ako sa enrollment sa kolehiyo, napilitan muna akong huminto sa pag-aaral. Akala ko iyon na ang pinakamasamang bagay na mangyayari sa akin. Pero hindi pala. Nagkamali ako. May mas malala pa pala doon. Hindi naging madali ang unang mga linggo namin sa probinsya. Kung dati, ang alarm clock ko ay busina ng mga sasakyan at ingay ng mga kapitbahay. Ngayon, tilaok ng manok ang gumigising sa akin. 5:00 pa lamang ng umaga, gising na si Mama. Ako naman, kahit gusto ko pang matulog, napipilitan na ring bumangon dahil kung hindi, siguradong matatambakan na naman ako ng mga gawain. Luma ang bahay nila Lola at kahit maghapon kaming maglinis, parang hindi nauubos ang alikabok. May mga sirang bintana, kupas na pintura at kung saan-saang sulok na pinamugaran ng gagamba. Halos araw-araw kaming may inaayos. Max, pakiwalis nga rito. Tawag ni Mama mula sa kusina.
Sandali lang, Ma. Bitbit ko ang walis tambo habang naglilinis ng sala. Pagkatapos noon, maghuhugas na naman ng pinagkainan, magsasampay ng damit at magdidilig ng mga halaman na halos mamatay na sa tagal na walang nag-aalaga. Samantalang ang bunso kong kapatid na si Lloyd, parang prinsipeng nakahiga sa lumang sofa habang nakatutok sa cellphone. Napahinto ako at napabuntong hininga. Sa labas ng bahay, naririnig ko ang paulit-ulit na tunog ng palakol ni Mama habang nagsisibak ng panggatong. Sumilip ako sa bintana. Ma, si Lloyd na lang kaya dyan? Ano pang silbi ng katawan nun kung pahiga-higa lang? Hayaan mo na. Hayaan? Aba, hindi pwede. Bumalik ako sa sala. Hinarap si Lloyd at kinuha ang cellphone. Nagulat pa ang mokong at agad nagkamot ng ulo. Lloyd! Ano? Pumunta ka nga doon kay Mama. Tumulong ka naman kay Mama. Ate naman, pagod ako. Talaga? Pagod ka? Saan? Ha? Kakahiga? Nag-iipon ako ng lakas. Napapikit na lang ako. Ang kapal ng mukha mo ano? Kalalaki mong tao pero si Mama yung pinagtatrabaho mo. Ano? Tatayo ka ba dyan? O sisirain ko yung cellphone mo? Sige na nga. Parang ang bait-bait mo. Feeling. Kilos na! Dami pang satsat! Itinulak ko pa siya palabas ng pinto. Aray! Ate! Kapag tinamad ka pa ulit, ikaw ang paghuhugasin ko ng plato mamayang gabi, ha? Ayoko. Wala kang choice. Palalayasin kita rito kung ayaw mong kumilos. Napailing na lamang si Mama habang pinapanood kaming dalawa. Kahit papaano, sa gitna ng lahat ng paglipat namin noon, hindi nagbago ang isang bagay. Ang walang katapusan naming asaran. Hanggang isang gabi, dahil hindi pa naman ako dinadalaw ng antok, kaya naisip kong labhan ang mga damit namin para wala na akong iisipin masyado bukas. Max, bukas mo na yan labhan! Napalingon ako kay Mama na nakasilip mula sa pintuan ng kusina. Hawak pa niya ang basang bimpo na ipinampunas sa mesa. Umiling ako. Hindi na, Ma. Kapag bukas ko pa ginawa to, panibagong gawain na naman ang haharapin ko. Madilim na anak. Kaya ko ito, Ma. Hindi pa naman ako inaantok. Saka wala din naman ako magagawa sa cellphone ko. Kasi ang hina ng internet dito, Ma. Ay, ikaw talaga. O siya sige, basta huwag kang magtatagal ha. Mahamog na mamaya, baka sipunin ka pa. Matatapos ko po ito agad, Ma. Tumango na lamang si Mama bago tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Napatingin ako sa dalawang balde na maruruming damit. Puro kumot, pantalon at mga damit ni Lloyd. Sarap ng buhay. Bulong ko. Ikaw na nga ang pinakakakaunti ng ginagawa. Ikaw pa ang may pinakamaraming labada. Ay naku! Mula sa likod bahay, tanaw ko ang lumang poso na pinagkukunan namin ng tubig. Ilang metro lamang ang layo nito sa bahay. Tahimik na rin ang paligid ng mga oras na yon. May iilan namang kapitbahay namin, pero malalayo. Kaya nasasolo namin ang poso. May isang bombilya ring nakasabit sa may bubong sa likod. Mahina ang ilaw nito kaya hindi naaabot ang buong bakuran. Huminga ako ng malalim. Kaya ko to, bibilisan ko na lang. Lumapit ako sa poso at nagsimulang magbumba. Unti-unti namang umagos ang malamig na tubig sa timba. Kaya sinimulan ko na rin kuskusin ang unang t-shirt. Napakatahimik ng paligid. Yung tipong rinig na rinig mo ang sarili mong hininga. Hanggang sa... Natigilan ako. Parang may naghaham. Hindi ko mawari kung saan nanggagaling.
Napalingon ako sa kaliwa, pero wala. Sa kanan, wala rin. Baka kapitbahay lang? Sabi ko sa sarili ko. Nagkibit balikat ako at ipinagpatuloy ang paglalaba. Hindi ko alam kung bakit pero biglang nanindig ang mga balahibo ko sa braso. Napailing ako. Ay, ang OA mo, Maxine. Wala lang yun. Para mawala ang kaba, nagsimula akong kumanta ng mga church songs. Pangontra daw yun sa mga masasamang elemento eh. Hindi naman ako magaling kumanta. Pero sabi nila, nakagagaan daw ng pakiramdam ang mga church songs. Habang kumakanta ako, tuloy lang ang pagkuskus ko sa mga damit. Pero tila mas lumakas ang naririnig kong himig. Napahinto ang mga kamay ko. Hindi yun boses kumakanta. Parang may taong nakapikit habang paulit-ulit na nagaham ng iisang tono. Mahaba, mabagal at malungkot. Hindi ko alam kung bakit pero parang ang lapit na niya. Lumunok ako at napatingin sa paligid. Huwag kang praning. Bulong ko sa sarili. Gusto kong isiping baka may dumaraang tao lang. Baka may lasing. Pero lalo lamang lumalakas ang malalim saka itinaas ang boses. Amazing Grace, how sweet the sound. Kahit sintonado, bahala na. Basta may marinig akong sarili kong boses. Pero habang lumalakas ang kanta ko, parang kasabay ding lumalakas ang paghaham. At pakiramdam ko, sinasabayan ako. Tumigil ako sa pagkanta. Kasabay noon, tumigil din ang paghaham. Nanlaki ang mga mata ko. Tumayo ako at mula sa labas, tinawag ko si Lloyd kahit hindi ko alam kung gising pa ba siya. Lloyd! Samahan mo nga ako dito! Dali na, Lloyd! Hindi siya sumagot, kaya sinubukan kong bumalik sa pwesto ko. Hindi na muna ako nagkusot ng damit. Nakikinig lamang ako sa paligid ng... Ate! Napatalon ako sa gulat. Napahawak ako sa dibdib ko nang makita kong si Lloyd lang pala ang nasa likod ko. Sira ulo ka talaga! Napakamot siya sa ulo. Ano ba? Tinawag mo ako? Oo nga pala. Napalunok ako bago pilit nang umiti. Samahan mo nga ako muna rito. Kainis? Umupo siya sa may semento. Bakit pa kasi ngayon ka lang naglalaba? Patulog na ako eh. Ayokong dumami ang trabaho ko bukas. Isa pa, parang magsasampay na lang ako. Hindi bukas mo na lang gawin. Tumahimik ka nga. Napailing siya. Bakit mo pa kasi ako tinawag? Antok na ako eh. Ate, kunti naman pala yan nilalaban mo eh. Nagkunwari akong abala sa pagkuskus ng pantalon. Wala lang. Takot ka no? Ako? Takot? Excuse me? Tumatawag ka lang naman kapag may naririnig kang kakaiba. Napakurap ako. Paano mo nalaman? Napangisi siya. Kasi kita sa mukha mo. Naniniwala ka talaga sa ganun? Di ba hindi ka naniniwala dun? Inirapan ko siya. Tumahimik ka nga. Baka gusto mong hindi ko isali yung mga damit mo dito, ha? Gusto mo? Ngumisi lang siya. Natahimik na kaming dalawa matapos nun. Paminsan-minsan lang siyang sisipol, habang ako naman ay naglalaba. Mas gumaan ang aking pakiramdam. Siguro nga, nai-imagine ko lang ang lahat. Napailing ako. Sobrang stress lang siguro, pagod, o baka naninibago lang ako sa probinsya. Nangakmang muli akong magbobomba ng tubig ng...
Pareho kaming natigilan. Unti-unting nawala yung ngisi ni Lloyd. Dahan-dahan siyang napalingon sa direksyong pinanggagalingan ng tunog. Ate, narinig mo rin yun? Napalunok ako. Hindi na ako makapagsinungaling. Mahigpit kong hinawakan ang hawakan ng poso. Oo. At sa pagkakataong iyon, nagpasya na kaming iwanan ang labahin sa labas at bukas na lamang ipagpatuloy ang paglalaba. Hindi ako naniniwala sa mga ganoon. Pero dahil sa narinig ko, para bang hirap akong makatulog ng gabing yun. Kinabukasan, nagising ako ng maaga dahil sa amoy ng sinangag ng niluluto ni Mama. Habang nag-aalmusal, tahimik lang akong kumakain. Gusto kong kalimutan yung nangyari kagabi. Baka dala lang yun ng pagod o ng sobrang katahimikan ng probinsya. Pero mukhang may ibang plano ang kapatid ko. Ma! Ano yun? Sagot ni Mama habang nagsasandok ng kanin. May narinig kami kagabi. Napapikit ako. Ayan na, magsusumbong na naman yung mokong. Ha? Anong narinig? Saan ba kayo nagpunta? Hindi ko na kayo napansin kasi tulog na ako kagabi. Di ba nga naglalaba si ate sa likod? Ayun. Tinawag niya ako dahil nagpapasama siya. May naguhum sa likod. Baka naman, kapitbahay lang natin yun. Hindi ma. Ang lapit eh. Lasing siguro. Umiling si Lloyd. Hindi talaga. Ang creepy. Ma, may story ba tong bahay ni Lola? Diba sabi nila kapag may bahay na matagal wala nang nakatira, pinamamahayan ng mga ibang elemento? Doon na ako sumingit. Pwede ba, Lloyd? Baka nagkataon lang naman yun. Pareho silang napatingin sa akin. Malay natin, may dumaan lang. O may kung sino lang dyan sa labas. Huwag nating bigyan ng mali siya. Kahit pareho nating narinig. Isa pa, bakit mo ko tinawag na samahan ka? Kung kaya mo naman gawin mag-isa yun. Napairap ako. Kasi wala akong kasama. Yun lang yun. Ano bang gusto mong sabihin? Multo agad? OA mo? Hindi siya agad nakasagot. Tumikhim naman si Mama. Basta kapag gabi na, huwag na kayo masyadong tumambay sa likod. Nasa probinsya tayo. Magkaiba ang paniniwala rito at sa Maynila. Tumango na lang kami. Natapos ang usapan na parang ordinaryong kwentuhan lang. At doon ko naisip na baka tama nga ako. Baka wala lang talaga. Lumipas ang maghapon na puro gawaing bahay lang ang ginagawa namin. Nagwalis ako ng bakuran, naglinis ng bintana at pagkatapos ay tinapos ang mga naiwan kong labada kagabi. Saka nagsampay. Mahangin ng hapon na yon, saktong sapat para mabilis matuyo ang mga damit. Bandang 5:00, nagsimula ako ng isa-isahin ang mga ito sa pagkuha. Pero napahinto ako nang may mapansin. May isang puti akong oversized shirt na sigurado akong isinampay ko. Paborito ko pa naman yun, pero wala na sa sampayan. Tiningnan ko ang lupa dahil baka nahulog, pero wala. Lumibot ako sa likod ng bahay. Baka tinangay ng hangin. Pero wala rin. Sumilip pa ako sa mga halaman, sa ilalim ng lumang lamesa, sa may poso, hanggang sa likod ng kusina. Wala talaga. Lloyd? Lumabas siya habang kumakain ng biskwit. Bakit? Kinuha mo ba yung t-shirt ko? Ako? Bakit ko naman kukunin yun? Kadiri kaya? Pambabae yun? Nagtatanong lang. Umiling siya. Hindi. Nang makita kong seryoso ang mukha niya, napabuntong hininga na lang ako. Hayaan mo na. Inirapan ko siya bago bumalik sa loob. Siguro, tinangay na lang talaga ng hangin, kahit medyo imposible.
Naging normal lang muli ang buong gabi. Wala akong narinig na paghaham. Wala ring kakaibang tunog. Tahimik na rin muli ang paligid. Mas tahimik kesa noong nakaraang gabi. Pagkatapos naming maghapunan, dumiretso na ako sa kwarto. Mabilis akong nakatulog at doon nagsimula akong managinip. Humahangos ako sa panaginip ko. Takbo lang ako ng takbo. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko rin alam kung saan kami pupunta. Opo, kami. Dahil may kasama ako. Isang lalaki. Magkahawak ang kamay namin habang tumatakbo kami sa isang malawak na kagubatan. Hindi ko makita ng maayos ang mukha niya. Para bang natatakpan ng manipis na usok. At sa tuwing pilit kong tinititigan, lalong lumalabo. Tanging mga mata lang niya ang malinaw. Bilis! Parang pamilyar ang boses na yun. Pero hindi ko matandaan kung saan ko yun narinig. Mas lalo kaming bumilis. May mga sanga ng punong humahampas sa mga braso ko habang tumatakbo kami. Pero hindi ko maramdaman ang sakit. Ang alam ko lang, kailangan naming makaalis. Hanggang sa huminto siya bigla at napaharap siya sa akin. Hindi ko pa rin makita ang mukha niya. Itinaas niya ang kamay niya at marahan niyang hinaplos ang pisngi ko. Tatagpuan din kita. Nanlaki ang mga mata ko. Ano? Ngumiti siya. O baka akala ko lang. Dahil sa mismong sandaling iyon, unti-unting bumalot ang napakakapal na hamog sa paligid namin. Bago pa ako makapagtanong, may narinig akong parehong tunog na nagpabangon ng balahibo ko noong gabing naglalaba ako. Doon ako nagising na hingal. Mabilis kong nilibot ng tingin ang madilim kong kwarto. Wala namang tao. Akala ko, isang beses lang mangyayari ang panaginip na yon. Pero nagkamali ako dahil kinabukasan, ganoon ulit. Hanggang sa halos gabi-gabi ko na siyang napapanaginipan. Pare-pareho pa rin ang eksena at hindi ko pa rin makita ang mukha niya. Pero habang tumatagal, kapag napapaginipan ko siya, may bago akong napapansin sa kanya. Nung una, mga mata lamang niya ang malinaw. Sa sumunod na gabi, nakita ko na ang matangos niyang ilong. Pagkatapos, ang mabutla niyang labi. Unti-unti, parang may nag-aalis ng tabing sa mukha niya. At habang mas lumilinaw siya sa panaginip, mas lalo namang may kakaibang nangyayari sa akin pagkagising. Isang umaga, napahawak ako sa kaliwa kong pisngi. Aray! Masakit yun. Tumayo ako at agad na humarap sa lumang salamin. Napakunot ang noo ko nang may makita akong maliit na pasa sa muka. Sinubukan kong alalahanin kung saan ko ba yun nakuha. Natumba ba ako? May nabangga ba ako? Wala naman akong maalala. Hindi ko na lang pinansin. Baka habang natutulog ako, nauntog lang ako sa dingding. At mawawala rin kinalaunan. Pero kinabukasan, may bago na naman. At sa pagkakataong iyon, nasa may balikat ko na. Pagkatapos, sa braso hanggang sa hita. Hindi naman sabay-sabay pero isa-isa silang lumilitaw. At ang nakapagtataka, nakukuha ko yun eksaktong pagkatapos ng bawat panaginip. Ate, Napalingon ako kay Lloyd. bakit puro pasa yung katawan mo? Ewan ko eh, hindi ko rin alam kung anong nangyayari sa akin. Baka may sakit ka. Tumawa lang ako, pero sa totoo lang, kinakabahan na ako. Hindi ko sinabi kay Mama ang tungkol sa mga panaginip ko. Sigurado akong iisipin niyang nanunood lang ako ng masyadong maraming horror movies. Kaya ang sinabi ko na lang,
Hindi ko alam kung saan galing ang mga pasakong yun. At iyon naman ang totoo. Hindi ko naman talaga alam. Makalipas ang ilang araw, imbis na lumiit ang mga pasa, para bang lumalaki lang ang mga ito lalo at mas umiitim. Mas masakit din kapag nahahawakan. Para bang may mabigat na bagay na paulit-ulit na dumadagan sa balat ko. Kaya halos araw-araw na akong pumupunta sa kapitbahay namin para bumili ng yelo. Aling Nena, pabili nga po ulit ako ng yelo. Napangiti ang matanda habang iniaabot ang maliit na supot. Marami ka na yatang pasa, iha. Kaunting bukol lang po ito, nadadapa lang. Hindi na siya nagtanong pa. Pagka-uwi ko, ibinabalot ko ang yelo sa maliit na tuwalya bago ko idinidikit sa mga pasa. Pero kahit ilang araw ko nang ginagawa yun, wala pa rin nangyayari. Minsan, pakiramdam ko, mas lalo pa silang umiitim. Hindi ko maintindihan. Hindi rin sila nanunuyo katulad ng ordinaryong pasa. Para bang may sariling buhay? Isang umaga, nadatnan ako ni Mama sa kusina habang dinidiinan ko ng cold compress ang balikat ko. Max. Napatingin ako sa kanya. Lumalaki yata yung mga pasa mo. Otomatiko kong binaba ang tuwalya. Wala ito, Ma. Lumapit ka nga. Napilitan akong lumapit. Marahan niyang hinawi ang manggas ng suot kong t-shirt. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hala! Hindi lang pala isa. May dalawa pa sa itaas ng braso ko. Isang halos kasing laki ng palad. Napahawak siya sa bibig. Bakit mo naman hindi sinabi kaagad? Akala ko kasi mawawala lang eh. Hindi na ito normal. Masakit ba? Kapag hinahawakan lang po, Ma. Tinitigan niya ako ng matagal. Alam kong nag-aalala na siya. Kahit kailan, hindi naging madali ang buhay namin. Mula nang maghiwalay sila ni Papa, halos siya na lang ang bumuhay sa aming magkapatid. Kaya alam kong bawat sentimong hawak niya, pinaghirapan niya. Pero nang makita niyang halos dumarami na ang mga pasako, tila nakapagdesisyon na siya. Hindi anak, magpapatingin tayo. Mawag na, baka mawala din naman tumamaya-maya eh. Di sana noon pa. Hindi ako kampante dyan sa kalagayan mo. Wala tayong pera, Ma. Isa pa, baka kung ano-ano na naman ang sasabihin ng doktor kapag nakita nila to. Mapapagastos lang tayo, Ma. Sandali siyang natahimik. Pagkatapos ay ngumiti. May paraan sa lahat ng bagay, Maxine. Di mangungutang tayo. Wag na, wag po. Ay hindi pwede. Alangan namang pabayaan na lang natin yan. Hindi bale nang magbayad ako ng matagal. Ang importante ay malaman natin kung bakit ka nagkakaganiyan. Hindi na ako nakapagsalita. Alam kong ayaw na ayaw niyang umutang. Ilang beses ko na siyang narinig na nagsasabing ayaw na niyang may obligasyon sa ibang tao. Pero para sa akin, handa na naman niyang lunukin ang kanyang pride. Pero sa huli, wala rin kaming napala sa pagpapacheck up. Kung tutuusin, mas marami pa yata kaming ginastos kaysa sa mga sagot na nakuha namin. Ilang beses pa akong tinanong ng doktor. May natatandaan ka bang pagkahulog? Wala po eh. May allergy? Wala rin. May iniinom kang gamot? Wala po. Isa-isa niyang sinuri ang mga pasako, pinisil. May mga laboratory request pa. Halos buong araw kaming nasa health center at ospital. Pero sa huli, lahat naman daw ay normal. Maayos naman yung laboratory result niya. Wala kaming nakikitang dahilan kung bakit nagkakaroon siya ng mga ganitong mga pasa. Pero lumalaki po, Dok. I-monitor niyo muna. Kung dumami o lumala pa, pumalik kayo. Yun na yun.
Wala man lang malinaw na paliwanag. Kaya tahimik lang kaming umuwi. Kitang-kita ko ang pag-aalala sa mukha ni Mama. Ako naman, mas lalo lang nalito. Kinabukasan, pumunta na naman ako sa tindahan ng kapitbahay. Aling Nena, pabili nga po ulit ako ng yelo. Napatingin siya sa mukha ko at napabuntong hininga. Hindi pa rin ba nawawala? Hindi nga po eh. Ano bang sabi ng doktor? Wala raw pong findings. Ay nako, kung ganon baka gusto niyong subukan sa albularyo. Aling Nena naman, naniniwala pa kayo doon? May mga bagay kasi iha na hindi nakikita ng doktor. Salamat po. Hindi ko na dinugtungan pa ang usapan. Lumaki akong hindi naniniwala sa ganon. Para sa akin, may paliwanag ang lahat. Baka may sakit lang akong hindi pa natutuklasan. Baka stress, baka kung ano lang. Lumipas pa ang ilang araw at doon ko napansin na hindi na lang pasa ang nasa kaliwang pisngi ko. Parang kumapalang balat, maitim at magaspang. Unti-unti rin itong lumalawak mula sa ilalim ng mata, pababa sa pisngi. Para bang may kung anong unti-unting bumabalot sa mukha ko. Dahil doon, hindi na ako komportableng tumingin sa salamin. Tuwing lalabas ako ng bahay, lagi na akong may suot na face mask. Kapag walang mask, panyo. Kapag wala pareho, yumuyuko na lang ako habang naglalakad. Ayoko ng tingin ng ibang tao. Ayokong marinig ang mga tanong nila. At kada uuwi ako, tahimik lang akong umiiyak sa banyo. Isang gabi, kinailangan ni Mama at ni Lloyd na pumunta sa bayan. May bumibili kasi ng mga gulay na inani namin sa bakuran. Gusto pa sana ni Mama na siya lang mag-isa para may kasama raw ako. Pero pinilit ko na siya na lang ang samahan ni Lloyd dahil nasa bahay lang naman ako. Max, talaga bang kaya mong mag-isa? Oo naman Ma, di na ako bata ano. Siya sige, basta kapag natagalan kami, huwag mo na kaming hintayin ha. Isarado mo agad ang pinto. Opo Ma. Pagkaalis nila, lalo pang naging tahimik ang bahay, kaya naisipan kong maglaba ng ilang pirasong damit. Konti lang naman, sayang kasi ang oras kung maghihintay lang ako. Habang kinukuskus ko ang isang t-shirt, bigla kong naramdaman na para bang may nakatingin. Napahinto ako at dahan-dahang lumingon. Wala namang tao. Huminga ako ng malalim. Ay, praning ka na naman, Max! Pagkaharap ko muli sa timba, may boses akong narinig. Ang sipag mo naman. Nanigas ang buong katawan ko. Napabitaw ako sa sabon. Dahan-dahan akong lumingon at halos huminto ang paghinga ko nang may makita akong isang lalaki na nakatayo lang, ilang hakbang mula sa akin. Hindi ko man lang narinig ang paglapit niya. Hindi ko rin alam kung saan siya nanggaling. Matangkad siya, maputi, may maitim na buhok na bahagyang natatakpan ang kanyang noo. Suot niya ang simpleng puting polo at itim na pantalon. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, parang hindi siya nababagay sa lugar na yun. Napako ang tingin ko sa mukha niya. Napakagwapo. Pero higit sa lahat, napaka-pamilyar. Parang matagal ko na siyang kilala. Bago pa ako makapag-isip, agad kong naalala ang mukha ko. Mabilis kong itinakip ang panyo sa kaliwa kong pisngi. Pero bahagyang ngumiti ang lalaki. Maganda ka pa rin naman. Para akong nabingi sa narinig ko. Hindi ko alam kung bakit pero parang matagal ko nang hinihintay na marinig ang boses na yun. At doon, may isang nakakakilabot na katotohanan na unti-unting sumisiksik sa isip ko. Hindi lang pamilyar ang mukha niya, pamilyar din ang boses niya.
Matapos ang gabing yon, akala ko hindi ko na siya muli pang makikita. Pero mali na naman ako. Kinabukasan, eksaktong 10:10 ng gabi, habang nagsasampay ako ng mga tuyong damit sa loob ng bahay, narinig ko ang mahinang sipol mula sa likod. Paglabas ko, naroon na naman siya. Akala ko hindi ka na babalik. Sinabi ko bang hindi? Napangiti ako. Hindi. Napairap ako bago bumalik sa ginagawa ko. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ako natatakot sa kanya. Dapat nang matakot ako dahil isa siyang estranghero at hindi ko pa alam ang pangalan niya. Hindi ko rin alam kung saan siya nakatira. Hindi ko nga alam kung paano siya nakakapasok sa bakuran namin nang hindi napapansin. Pero sa tuwing nakikita ko siya, parang gumagaan ang pakiramdam ko. Sa sumunod na gabi, muli siyang bumalik at doon ko napansin na eksaktong 10:10 saka siya darating. Parang may orasan siyang sinusunod. May trabaho ka ba sa umaga? Trabaho? Oo. O baka vampire ka ha? Napatawa siya. Hindi. Di bakit laging 10:10 ka na lang lagi nagpapakita sa akin? Saglit siyang natahimik. Mas gusto ko ang gabi. May mga bagay na hindi pwedeng sabihin. Tama na ang tanong. Napasimangot ako. At katulad ng dati, ngumiti lang siya. Sa mga sumunod pang mga gabi, pagpatak pa lamang ng 10:10, kusa na akong lumabas sa likod ng bahay. At katulad ng inaasahan ko, naroon na siya, nakasandal lang sa lumang puno ng mangga, nakatingin sa kalangitan. Ang aga mo. Ikaw ang late. Napatingin ako sa cellphone ko. 10:01 PM na nga pala. 1 minute lang naman ah. Napatawa siya. Mas malinaw ko na siyang nakikita ngayon. At mas lalo kong naiisip, saan ko ba talaga siya nakita? Bigla siyang tumayo ng maayos. May hindi pa pala tayo nagagawa. Ano? Pagpakilala. Napangiti ako. Inilahad niya ang kanyang kamay. Ako si Kaylet. Napakurap ako. Ha? Kaylet. Ang unique naman ang pangalan mo. Hindi ba maganda? Hindi sa ganoon. Parang hindi ko pa kasi narinig yung pangalan mo Di mo talaga narinig. Dahil nag-iisa lang ako. Napangiti na lang ako. Ako naman si Maxine. Alam ko. Natigilan ako. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Narinig ko. Saan? Kapag tinawag ka nila. Napaisip ako. Sa bagay, posible naman yun. Madalas ngang isigaw ni Mama ang pangalan ko kapag may ipapagawa. Magkahawak kami ng kamay ng ilang segundo. Mainit ang kanyang palad. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kakaibang pakiramdam na dumaloy sa buo kong katawan. Agad ko ring binawi ang kamay ko. Ngumiti lang siya. Parang alam niya ang iniisip ko. Mula noon, gabi-gabi na kaming nagkikita. Kapag hindi ako nasa likod ng bahay, siya ang lumalapit. May bintana ang kwarto ko na nakaharap sa likuran. At eksaktong 10:10 ng gabi, kumakatok siya mula roon. At doon na magsisimula ang mahabang kwentuhan namin. Kung minsan, inaabot kami ng hating gabi. Kinukwento ko ang tungkol sa buhay ko, sa paglipat-lipat namin, sa pangarap kong makapag-aral, sa mga pangarap na ilang beses nang naudlot. Siya naman, halos walang maikuwento tungkol sa kanyang sarili. Sa tuwing tinatanong ko siya kung saan siya nakatira, ngumingiti lang siya. Malapit lang.
Anong barangay ba yan? Mas malapit pa. Bakit ba ayaw mong sabihin? Hindi pa panahon. Palagi na lang ganun. At nakakainis man, hindi ko rin siya mapilit. Isang umaga, habang nag-aalmusal kaming tatlo, biglang nagsalita si Lloyd. Ate, sino ba ang kausap mo gabi-gabi? Halos mabilaukan ako sa kinakain kong kanin. Ha? Rinig na rinig kita. Hindi ako nakikipag-usap. Huwag ako. Manipis lang yung plywood ng kwarto natin. At may naririnig akong boses ng lalaki. Tumigil ang kutsara ni Mama sa ere. Lalaki? Mas lalo akong kinabahan. Kaibigan lang po, Ma. Anong kaibigan? May kaibigan ka rito? Hindi ako agad nakasagot. Dahil sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano ba talaga si Kaylith. At higit sa lahat, hindi ko alam kung bakit ni minsan hindi ko siya nakitang dumaan sa harapang pinto ng bahay namin. Baka naman pa simpleng nanliligaw yan sa'yo ha, Maxine? Pwede naman siyang pumasok sa bahay kung sincere ang panliligaw niya. Hindi yung nag-uusap kayo sa bintana ng kwarto mo. Ilang araw na rin ang lumipas mula nang malaman ni na Mama at Lloyd na may lagi akong kausap tuwing gabi. Pero hindi naman na sila nag-usisa pa. Siguro dahil akala nila isa lang siyang taga-kabilang baryo. Kung alam lamang nila, hindi ko rin alam kung saan talaga siya nanggagaling. Muling umalis sina Mama at Lloyd isang gabi. May pinuntahan na naman silang mamimili ng gulay sa bayan. Aabutin kami ng mga 1 oras ha. Sabi ni Mama habang isinasara ang gate naming gawa sa kawayan. Sige Ma, huwag kang magpapagabi sa labas. At yung kaibigan mong lalaki, papasukin mo sa bahay. Huwag yung dito kayo sa labas nag-uusap. Opo Ma. Tahimik na naman akong naiwan sa bahay. Naghugas muna ako ng pinagkainan bago umupo sa may hagdanan sa likod. Napatingin ako sa cellphone ko. 9:58 p.m. Hindi ko alam kung bakit pero para akong may hinihintay. Pagsapit ng 10:00, parang kusang lumingon ang ulo ko sa direksyon ng puno. At gaya ng inaasahan ko, naroon na siya. Tahimik lang siyang nakatayo sa ilalim ng puno. Suot pa rin ang puting polo na parang hindi man lang nalulukot dahil gabi-gabi niyang suot yon. Napangiti ako. Ang galing mo naman. Lagi kang sakto, ano? Tumayo ako. Halika. Lumapit siya sa akin. Doon, sa liwanag ng bumbilya sa likod ng bahay, mas malinaw ko siyang nakita. Hindi ko pa rin maipaliwanag, pero napakagwapo niya. Hindi yung gwapong nakikita sa telebisyon ha. May kakaiba sa kanya. Maputi ang balat, perpektong hugis ang mukha niya. Mahaba ang pilik mata at ang mga mata niya parang may sariling liwanag kapag natatamaan ng ilaw. Minsan tuloy nahuhuli ko ang sarili ko na nakatitig lang sa kanya. Bakit? Napakurap ako. Ha? Nakatitig ka kasi. Agad akong umiwas ng tingin. Kaylith, gusto mong pumasok? Sandaling natahimik ang paligid. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, unti-unti siyang ngumiti. Isang malawak na ngiti na mas lumawak pa. Hanggang sa halos umabot ang magkabilang sulok ng labi niya. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong kakaiba sa ngiti niyang yun. Parang hindi natural, nanindig ang balahibo ko. Pero bago pa ako makapag-isip, bumalik din agad sa normal ang kanyang ekspresyon. Pumasok kami sa loob ng bahay. Tahimik lang siyang nagmamasid. Para bang unang beses niyang makapasok sa isang bahay. Umupo ka.
Tinuro ko ang sofa. Marahan naman siyang umupo. Napansin kong tuwid na tuwid ang pagkakaupo niya at halos hindi gumagalaw. Pasensya ka na ha, magulo pa. Tumungo ako sa kusina. Gusto mo ng pagkain? Hindi. Kahit tinapay, coffee, juice? Umiling lamang siya. Busog na ako. Napakunot na ang noo ko. Sigurado ka? Nakakahiya naman, bisita ka eh. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin pagkatapos ay ngumiti. Masaya na akong nandito at nakapasok. O sige, nga pala, hintayin mo sina Mama at si Lloyd ha. Ipapakilala kita sa kanila. Narinig kasi ni Lloyd yung usapan natin nung isang gabi. Kaya kinukulit nila ako. Ilang segundo siyang hindi nagsalita. Pagkatapos, dahan-dahan siyang umiling. Hindi pa. Bakit? Hindi pa ako handa. Hala, kinakabahan ka? Hindi. Bakit? Hindi pa dapat. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya sumagot. Sa halip, tumingin lamang siya sa bintanang nakaharap sa likod ng bahay. Eksaktong sandaling yun, may narinig kaming mahinang ugong ng makina mula sa malayo. Naku, sila Mama na yun. Tumayo ako, pero bago pa ako makalapit sa pinto, nauna na siyang tumayo. Kailangan ko nang umalis. Saglit lang naman, di ka naman nila kakainin. Mahina siyang ngumiti. May araw. Para doon. Pagkasabi niya noon, dumiretso siya sa likod ng bahay. Sinundan ko siya ng tingin. Pagdaan niya sa anino ng malaking puno, bigla na lamang siyang nawala. Parang natunaw sa dilim. Napakurap ako. Kaylis? Ngunit, wala na ito. Kasabay noon ang paghinto ng tricycle sa tapat ng bahay. Max? Sigaw ni Mama mula sa labas. Pakibuksan ang gate! Napalingon ako sa harapan at nang muli kong sinilip ang likod, tahimik na muli ang bakuran. Tanging ang malaking puno lamang ang nakatayo roon. At sa unang pagkakataon, pakiramdam ko, parang may nakatingin sa akin mula sa loob ng kadiliman nito. Pagkatapos ng gabing halos ipakilala ko si Kaylis kina Mama at Lloyd, hindi na siya bumalik pa. Noong una inisip ko na baka may pinagkakaabalahan lamang siya. Baka umuwi sa pamilya niya, baka may sakit. Marami akong dahilan na ginawa para lamang hindi ako mag-alala. Pero nung lumipas ang 3 gabi, 5, 1 linggo, hanggang sa umabot ng 2 linggo, unti-unti nang nawalan ng saysay ang dahilan ko. Gabi-gabi, eksaktong 10:00, lumalabas pa rin ako sa likod ng bahay. Doon mismo sa ilalim ng bombilyang mahina ang ilaw. Minsan, nakaupo lang ako sa hagdan. Minsan naman ay kunwari nagdidilig ng halaman. Pero ang totoo, may hinihintay ako. Habang nawawala si Kaylis, mas lalo namang lumalala ang kondisyon ko. Hindi na lang pasa ang nasa katawan ko. Ang dating kulay ubeng marka sa balat ko, unti-unting nagbitak. Parang tuyong lupang hinihiwa. Hanggang sa nagsimula na itong magsugat. Napapangiwi ako sa sakit sa tuwing gagalaw. Kahit simpleng pagbangon mula sa higaan, napakahirap na para sa akin. Mas masahol pa roon, may mga sugat na nagsimula ng magnana. Amoy gamot na ang kwarto ko dahil sa mga ointment na binibili ni Mama. Pero walang epekto. Mas lumalala lang araw-araw. Max, mahina akong nagmulat nang marinig ang boses ni Mama. Nakaupo siya sa gilid ng higaan ko. Namumugto ang kanyang mga mata. Halatang ilang gabi na rin siyang hindi maayos ang tulog. Hindi na pwede ito. Okay lang ako, Ma. Huwag mo kong lokohin. Napapikit ako nang maramdaman kong kumirot ang sugat sa tagiliran ko. Masakit ba? Tumango ako,
Hindi ko na kaya pang magsinungaling. Hinawakan niya ang kamay ko. Susunduin namin ang albularyo. Alam kong hindi ka naniniwala sa ganon. Pero wala namang mawawala kung susubukan natin. Sige, ma. Subukan natin. Kinahapunan din. Umalis sina Mama at Lloyd. Medyo malayo raw ang bahay ng albularyo kaya baka gabihin sila. Mag-lock ka ng pinto. Kapag may kailangan kay sumigaw ka lang kay Aling Nena. Pagkaalis nila, muling nilamon ng katahimikan ng bahay. Humiga lang ako. Halos hindi ko na maigalaw ang katawan ko. Pakiramdam ko, parang may libu-libong karayom na nakatusok sa bawat sugat. Napapikit ako dahil sa pagod. Hindi ko alam kung nakatulog ba ako o nagpahinga lang. Hanggang sa may naramdaman akong malamig na simoy ng hangin. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko at muntik na akong mapasigaw nang may isang taong nakatayo sa tabi ng kama ko. Kaylit! Napahawak ako sa dibdib ko. Paano ka nakapasok? Tahimik lang siyang nakatingin sa akin sa kangumiti. Pasensya na. Bukas kasi kaya pumasok na ako. Napakunot naman ang noo ko. Hindi ko maalalang binuksan ko ang pinto dahil pagkaalis nila Mama, nilak ko na yun kaagad. Isa pa, may pahintulot na ako sa'yo. Lalong nalito ang isip ko. Hindi ko gets. Ilang hakbang ang inilapit niya sa kama saka iniabot ang kamay sa akin. Tara, Saan? sa amin. Sandali. Bigla kong naalala ang lahat. Nasaan ka ba nitong 2 linggo? Bakit hindi ka nagpakita? Alam mo bang hinihintay kita gabi-gabi? Nagpaalam muna ako sa magulang ko Bakit? dahil gusto kitang dalhin sa amin. Saan ba talagang sa inyo? Hindi niya sinagot ang tanong ko. Sa halip, tumingin siya sa mga sugat sa mga braso ko. Unti-unti niyang itinaas ang kanyang kamay. Nasasaktan ka. Kayang pagilingin ng ama ko. Ang lahat ng sugat mo, hindi ka masasaktan. Tumawa ako ng mahina dahil hindi ko alam kung paano ako maniniwala. Kaylis, hindi ko nga alam kung saan ka nakatira eh. Hindi ko nga kilala ang pamilya mo, tapos sasama lang ako. Paano kapag hindi na ako makabalik? Paano kapag... Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang lumapit pa siya sa kamarahang hinawakan ang kamay ko. Di kita pababayaan. Bahagyan niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa aking kamay. Mahal kita. Hindi ko alam kung bakit pero tumango ako. Parang may kung anong boses sa loob ko na nagsasabing ligtas ako kapag kasama ko siya. Hindi ko na tinanong kung paano kami pupunta. Hindi ko na rin inisip kung ano ang sasabihin ni na Mama kapag bumalik sila at wala ako. Sa sandaling iyon ay gusto ko lang ay matapos na ang sakit. Ngumiti naman si Kaylis. Hawakan mo lang ang kamay ko. Ginawa ko naman. Maya-maya ay parang umikot ang paligid. Napapikit ako dahil parang hinihila ang buo kong katawan. Hindi ko alam kung ilang segundo o ilang minuto ang lumipas. Basta nang muli kong iminulat ang aking mga mata, napasinghap ako. Ang ganda! Hindi iyon ang probinsyang kinalakihan ko. Hindi rin iyon ang kahit anong lugar na nakita ko sa telebisyon. Napakalawak ng damuhan. Mas luntian kesa sa kahit anong lunti ang nakita ko. May mga bulaklak na kumikislap kapag hinihipa ng hangin at ang ilog sa hindi kalayuan tila salamin sa sobrang linaw. May mga paru-paro din na kailanman ay hindi ko pa nakita at kung ano pa man na hindi ko maipaliwanag. Napatingin ako kay Kaylis. Nasaan tayo? Nasa tahanan ko.
Hindi na ako nakapagtanong pa nang marahan niya akong inakay. Habang naglalakad kami, napansin ko may ilang taong nakatingin sa amin. Hindi sila nagsasalita, ngumingiti lang. Ang iba ay bahagyang yumuyuko kay Kayleigh habang dumaraan kami. Sa loob ng napakalaking bahay nila, naghihintay ang isang lalaki at isang babae. Pareho silang may kakaibang tindig. Ang lalaki ay matangkad, may mahabang buhok na bahagyang maputi at mga matang halos kapareho ni Kayleigh. Ang babae naman ay napakaganda. May mahaba at maitim na buhok na halos umabot sa sahig. Ngumiti si Kayleigh. Lumapit siya sa kanila. Ama, ina, siya po si Maxine. Napatingin sa akin ang dalawa. Hindi nakakapanlumo ang kanilang tingin. Sa halip, parang matagal na nila akong hinihintay. Malumanay na ngumiti ang babae. Maligayang pagdating. Hindi ko alam kung bakit pero parang gusto ko siyang yakapin. Bahagya akong yumuko bilang paggalang. Magandang gabi po. Lumapit ang ama ni Kayleigh. Napansin niya agad ang mga sugat ko. Hindi niya na ako pinagsalita pa. Marahan niyang inilapit ang kanang kamay sa kaliwa kong pisngi. Doon, unti-unting may mainit na pakiramdam na kumalat sa buong katawan ko. Napapikit ako. Ilang segundo lamang ang lumipas. Idilat mo ang mga mata mo. Dahan-dahan ko namang ginawa yon. Agad akong napahawak sa pisngi ko. Wala na. Wala na akong maramdamang magaspang o masakit. Mabilis kong tiningnan ang mga braso ko. Ang mga sugat ay naglaho. Napaluha ako. Hindi ko mapigilan ang emosyon ko ng sandaling yun. Ilang linggo akong halos hindi makatayo. Ilang linggo akong nagtiis ng sakit. Tapos sa loob lamang ng ilang segundo, nawala na ang lahat. Hindi ko na malayang umiiyak na pala ako. Maxine, Narinig kong tawag ni Kayleigh. Lumingon ako sa kanya. At doon, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Mabilis akong lumapit at niyakap siya ng mahigpit. Salamat! Mahina kong sabi habang tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha ko. Saglit siyang natigilan. Parang hindi niya inaasahan ang ginawa ko. Pagkaraan ng ilang segundo, marahan din niyang ibinalik ang yakap. Dahan-dahan niyang hinaplos ang likod ko. sinabi ko sa'yo, hindi kita pababayaan. Mas lalo kong hinigpitan ang yakap ko. Matapos akong gumaling, pakiramdam ko, ibang tao na ako. Wala na ang kirot sa katawan ko. Wala na ang mga sugat. At wala na rin ang mga pasang ilang linggo ko nang tiniis. Parang isang masamang panaginip lamang na bigla na lang naglaho. Ngumiti si Kayleigh habang inilalahad ang kanyang kamay. Halika, ipapakita ko sa'yo ang mundo ko. Maghapon niya akong ipinasyal at masasabi ko na lahat ng sulok ng lugar na yon napakaganda. Naupo na kami sa tabi ng isang napakalawak na lawa. Tahimik lang kaming nakatingin sa tubig hanggang sa ako ang unang nagsalita. Pwede ba akong magtanong? Bakit ka nawala? Matagal siyang hindi nagsalita. Akala ko iiwasan na naman niya ang katanungan ko. Pero sa pagkakataong iyon, malalim siyang huminga. Nagalit ang ama ko dahil ayaw kong sundin ang gusto niya. Napalingon ako sa kanya. Anong gusto niya? Itinakda niya na ang babaeng papakasalan ko. Matagal na. Simula pa noong bata pa ako. Ayun, tinanggihan ko dahil mahal kita. Maraming araw kaming nagtalo. Sinabi niyang hindi maaari. Sinabi ko namang ikaw ang pipiliin ko. Tahimik lang akong nakatingin sa kanya.
Hindi ko alam ang isasagot. Hindi ko rin alam kung bakit parang may kirot akong naramdaman habang iniisip siyang nakikipagtalo para sa akin. Nung pumayag na siya, una kong ginawa ay sunduin ka. Doon ako biglang may naalala. Kaylis, pwede bang umuwi na muna tayo sa bahay namin? Baka kasi sina Mama at Lloyd nag-aalala na sa akin eh. Gusto ko lang ipaalam na okay na ako. Ipapakita ko sa kanila na gumaling na ako. Saka ako babalik. Tahimik lang siya. Hindi ko mabasa ang kanyang ekspresyon. Maya-maya agad siyang umiling. Hindi mo ba ako na-miss? Napangiti ako ng mahina. Na-miss, sobra. 2 linggo kaya kitang hinintay, no? Hinawakan niya ang magkabila kong kamay. Ako rin, ang tagal kitang hindi nakita. Kaya hayaan mo munang tayo magsama. Alam kong tama naman ang gusto kong gawin. Siguradong hinahanap na ako ni na Mama. Siguradong nag-aalala na sila. Pero sa bawat sandaling lumilipas, mas lalo kong nararamdaman ang kapayapaang kailanman hindi ko naranasan sa buong buhay ko. At higit sa lahat, kasama ko siya. Hindi ko na alam kung gaano katagal akong nanatili roon. Sa totoo lang, unti-unti kong nakalimutang bilangin ang oras dahil sa sobrang saya. At akala ko rin ganoon na lang palagi, yung masaya at walang problema. Hanggang sa isang araw, hinahanap ko si Kaylis. Sinabi ng isa sa mga kasambahay na nasa silid daw ito ng kanyang ama. Hindi ko naman balak makinig, gusto ko lang siyang sunduin. Pero bago pa ako makakatok, narinig ko ang kanyang pangalan. Hindi na ito maaaring ipagpaliban. Pinagbigyan ka na namin sa gusto mo. Ngayon, kami naman ang pagbigyan mo. Boses iyon ng kanyang ama. Kailangan na kayong ikasal para hindi na siya makabalik sa mundo niya. Nanigas ako. Mahigpit akong napahawak sa damit ko. Biglang bumigat ang aking dibdib. Kaya naman nang magkausap kami ni Kaylis, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Anong kasal? Agad na nawala ang kanyang ngiti. Narinig mo pala. Gusto yun ni na ama at ina. Nag-away na naman kami dahil sinabi kong hihintayin kitang maging handa. Anong kasal, Kaylis? Nalilito na talaga ako sa mga nangyayari. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o ano. Hindi ka pa nga kilala ng mama ko o ni Lloyd. Isa pa, bata pa tayo. Hindi pa ako tapos mag-aral. Marami pa akong gustong gawin. Tapos magpapakasal na agad tayo. Kung talagang mahal mo ko, umuwi tayo. Ipakilala mo ang sarili mo. Humingi ka ng pahintulot. Tahimik lang siyang nakatingin hanggang sa unti-unti siyang umiling. Hindi pwede. Hindi na tayo maaaring bumalik. Lalo na ikaw. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kapag bumalik ka pa roon, hindi ka na madadala rito. Teka nga, hindi kita maintindihan. Ano bang tinatago mo? Totoo ka ba? Talaga bang tao ka? Pasensya ka na. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pagmulat niya, biglang umihip ang napakalakas na hangin. Napaatras ako. Unti-unting nagbago ang paligid. At kasabay noon, nagbago rin siya. Ang dati niyang maitim na buhok ay humaba at naging tila pilak na kumikislap. Mas tumulis ang mga tenga niya. May mga maninipis na guhit na tila ugat ng puno na unti-unting gumapang sa gilid ng kanyang leeg. Napaatras ako. Hindi ako tao. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi, sinungaling ka. Anong klaseng pakuluto ha? Natakot ka ba? Noong una, gusto ko lang manakot.
Gusto ko lang libangin ang sarili ko dahil ipapakasal na ako sa babaeng hindi ko mahal. Kaya pinili kita. Naalala mo ba yung damit mong nawala? Ako ang kumuha nun. Sa aming lahi, kapag nakuha na namin ang isang gamit na matagal na naging bahagi ng isang tao, mas madali kaming makakagawa ng ugnayan sa kanya. Yun ang dahilan kung bakit nakikita mo ako sa panaginip mo. Unti-unting bumalik sa isip ko ang lahat. At doon ko mas napagtanto na kaya pala pamilyar si Kaylis dahil siya pala ang lalaking nasa panaginip ko. Pati ang sakit na matagal kong tiniis, siya ang may gawa. Minanipula mo ko! Sinadya mo ang lahat! Mahina siyang tumango. Sa simula, oo. Paulit-ulit kong iniiling ang ulo ko. Umaasang mawawala ang lahat kapag ipinikit ko ang mga mata ko. Pero nang muli ko yung idilat, naroon pa rin siya. Bakit mo ginawa sa akin to, ha? Bakit mo ako niloko? Maxine, Wag! Wag mo akong tawagin sa pangalan ko! Ilang linggo ako naghihirap. Ikaw palang may dahilan ng lahat. Napahawak ako sa dibdib ko. Pakiramdam ko, mas masakit pa ang puso ko kesa sa lahat ng sugat na gumaling. Dahan-dahan siyang lumapit pero umatras ako. Huwag kang lalapit. Agad siyang huminto. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Maxine, makinig ka. Mahal kita. Totoo, ang nakakamdaman ko sa'yo. Pinaglaban kita. Sinaway ko ang ama ko para sa'yo. Tinanggayan ko ang kasal ko na gusto nila at wala akong pakialam sa magiging kapalit. Kung pwede lang kitang samahan sa mundo mo at doon tayo mamuhay, gagawin ko. Pero hindi pwede. Sa mundo ninyo, tatanda ka. Ako hindi. Makikita kitang manghina. Makikita kitang mamatay. Ako, mananatiling ganito. Bawat araw na lilipas, mas lalo lang kitang masasaktan. Dito, walang sakit, walang paghihirap, walang kamatayan. Habang buhay tayo magmamahalan. Tahimik akong nakatingin sa kanya. May bahagi ng puso kong gustong maniwala. Gusto ko siyang yakapin. Gusto kong sabihin na ayos lang. Pero mas malakas ang sigaw ng isip ko. Unti-unti akong tumayo kahit nanginginig pa rin ang mga binti ko. Halimaw ka! Ibalik mo ako! Ibalik mo ako sa amin! Ayoko rito! Naririnig mo ba ako? Ayoko rito! Hindi mo ba ako mahal? Parang may humigpit sa aking dibdib. Sana ganoon na lang kadaling sagutin ang tanong na yun. Dahil ang totoo, mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Pero hindi pwede. Minahal kita at yun ang labis kong pinagsisisihan. Ang mahalin ng halimaw na katulad mo. Nakita kong nanginig ang mga labi niya. Parang gusto niyang magsalita. Pero wala siyang masabi. Iuwi mo na ako. Ngayon din. Kung di mo ako iuwi, habang buhay kitang isusumpa. At habang buhay kitang kamumuhian. Unti-unting pumatak ang luha niya. Pero hindi yun tulad ng luha ng tao. Kulay gintong may bahid ng bughaw ang luha niya sa tuwing papatak sa damuhan. May maliliit na bulaklak na kusang sumisibol. Hanggang sa ngumiti siya. Alam mo ba, sa aming lahi, hindi kami umiiyak. Noong una, tama ka. Dalapitan kita dahil makasarili ako. Gusto kong takasan ang kapalarang ipinilit sa akin. Gusto kong maghimagsik. Gusto kong patunayan sa ama ko na kaya kong pumili. Pero habang nakikita kita, hindi ko na malayang umiibig na pala ako sa isang mortal na kagaya mo. Kung may kapangyarihan lang akong baguhin ang batas ng dalawang mundo, ibubuhos ko ang buhay ko sa pagiging ordinaryong lalaki. Magtatakabawa ako, magpapakilala ako sa mama mo, hingi akong pahintulot kay Lloyd.
Maghihintay akong matapos ka sa pag-aaral at araw-araw kitang ihahatid at susunduin. Pinapangarap ko ang mga bagay na ginagawa ng mga tao dahil ikaw ang nagturo sa akin kung anong ibig sabihin ng simpleng buhay. Pero hindi ako tao, kaya kahit gaano kita kamahal, ang paraan ng pagmamahal ko nakakasakit sa'yo. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kamay sa loob ng suot niyang balabal. May inilabas siya doon na isang piraso ng puting tela. Yun ang damit kong nawawala. Pinulot niya iyon sa harapan ko. Hanggat buo pa ito, hindi mapuputol ang ugnayan natin. At hindi ka magiging tunay na malaya. Kung kailangan mo ng kabayaran ng pagkawala ko, mas pipiliin kong mawala kaysa mabuhay ng kinamumuhian mo. Kasabay noon, ang biglang pag-ihip ng napakalakas na hangin. Unti-unti kong iminulat ang mga mata ko. Napakadilim ng paligid. Dahan-dahan akong bumangon mula sa pagkakahiga. Mabigat ang ulo ko. Kaylis! Mahina kong tawag pero walang sumagot. Doon ko lang napagtanto na nasa damuhan na ako sa likod ng bahay namin. Eksakto sa tabi ng lumang poso. Bumalik na ako. Mabilis akong tumayo. Pero bago pa man ako makapaglakad, naiyak na ako. Yung klase ng iyak na halos mawalan ka ng hininga. Alam ko kasi na sa sandaling iyon, hindi ko na muli pang makikita si Kaylis. Labag man sa loob ko ang mga sinabi ko sa kanya pero hindi ako pwedeng manatili doon. Napahawak ako sa aking dibdib. Ayoko mang aminin pero nasasaktan ako. Galit ako sa kanya. Kinamumuhian ko siya. Pero may parte pa rin ng puso ko na nagdadalamhati. Hindi ko alam kung gaano katagal akong umiiyak. Hanggang sa unti-unti akong natauhan. Mama! Lloyd! Nandito na ako! Mabilis akong tumakbo papunta sa bahay. Ma? Walang sumasagot, kaya napakunot ang noo ko. Isa pa sa napansin ko, bakit ang dilim? Bakit walang ilaw? Palapit ako ng palapit sa bahay at doon ko napansin na parang may kakaiba. Napatingin ako sa paligid. Ang damo, napakataas na. Umaabot na yon sa halos sa tuhod ko. Ma! Lloyd! Hinawakan ko ang siradura. Pero nakatrangka yon mula sa labas. Napalingon ako sa mga bintana. Lahat sarado. Parang matagal nang walang nakatira. Mabilis akong tumakbo palabas ng bakuran. Kinaaling Nena! Siguradong naroon sina Mama. O baka alam niya kung nasaan sila. Halos madapa pa ako sa sobrang pagmamadali. Pero maski ang maliit na tindahan ni Aling Nena, wala na rin. Napakatahimik ng paligid. Wala akong maririnig na boses ng tao. Walang batang naglalaro. Walang asong tumatahol. Kahit ang mga bahay na dati kong nakikitang may ilaw tuwing gabi, halos puro madilim na. Hindi ko alam kung kailan ako nakatulog. Ang huling naaalala ko, nakasandal ako sa gilid ng lumang kubo sa tabi ng bahay namin habang yakap ang sarili. Paulit-ulit kong sinasabing panaginip lamang ang lahat. Napagising ko, bubuksan ni Mama ang pinto. Magrereklamo si Lloyd dahil siya na naman ang uutusang magsibak ng kahoy. Nababalik ang lahat sa dati. Para po! Nagising ako sa malakas na boses ng isang lalaki. Napamulat ako. Tirik na ang araw. Nanlalagkit ang pakiramdam ko dahil sa hamog na bumalot sa akin buong magdamag. May narinig din akong humintong tricycle sa tapat ng bahay. Napatingin ako doon. May 3 bumaba, isang lalaki, isang babae, at isang maliit na batang lalaki na mukhang nasa 2 taong gulang pa lamang.
Hindi ko na sana sila papansinin. Akala ko mga bagong may-ari ng lugar. Pero nang makita kong mabuti ang muka ng lalaki, parang huminto ang mundo ko. Lloyd, hindi na siya katulad ng naaalala ko. Mas matangkad na siya, mas malapad ang balikat, may balbas. Napatingin din siya sa akin. Noong una, tila hindi siya makapaniwala. Para siyang nakakita ng multo. Ate? Tumakbo ako palapit sa kanya. Lloyd! Hindi ko na nga napigilan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Lloyd, ikaw nga! Pero hindi siya agad gumanti ng yakap. Nanigas lang siya. Parang hindi niya alam kung ano ang gagawin. Dahan-dahan niya akong inilayo at tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Ate, ikaw nga talaga yan! Oo naman, Lloyd! Ano nangyari sa'yo? Bakit? Napahinto ako. Ngayon ko lang tuluyang napansin na mas matanda na siya. Hindi lang bastang matangkad. Isa na siyang ganap na lalaki. Napatingin din ako sa babaeng kasama niya. Lloyd, teka, bakit mukha kang... Ilang araw lang naman akong nawala, di ba? Ilang araw lang naman, di ba? Biglang napaiyak si Lloyd. Ate, 12 taon ka na naming hinahanap. Napailing ako. Hindi, imposible yan. Naaalala mo ba? Susundin namin ang albularyo. Pagbalik namin, wala ka na. Pinuksan namin ang buong bahay. Pumunta kami sa likod, pati sa kagubatan, pero wala ka. Ang albularyo, ginawa niya ang lahat. Sabi niya, nasa ibang daigdig ka at hindi ka na kayang sundan. Sinusubukan kanyang ibalik, pero walang nangyari. Pero si Mama, hindi sumuko. Araw-araw kanyang hinihintay. Tuwing 10:00 ng gabi, nasa likod siya ng bahay. Minsan, natutulog pa siya sa tabi ng puno. Baka raw ibalik ka. Nag-alay pa siya ng manok, nagsindi ng kandila, nagdasal, nagpatawas. Lahat ng sinabi ng albularyo, ginawa niya kahit hindi siya naniniwala noon. Hanggang sa napagod na siya. Isang umaga, nagising na lang ako na hindi na siya humihinga. Tuluyan ang bumigay ang mga tuhod ko. Doon ko lamang napagtanto na katumbas pala ng 1 taon ang 1 oras kong pananatili sa piling ni Keyleth. At dahil hindi ko alam, nawala si Mama. Napahagulgul ako. Pakiramdam ko na durog ang buo kong pagkatao. 12 taong umasa si Mama. 12 taon niyang hinintay ang pagbabalik ko. Hanggang sa namatay siyang hindi man lang ako nayakap sa huling pagkakataon. At ako, hindi man lang tumanda kahit 1 araw. Habang ang maliit kong kapatid may sarili ng pamilya. Ilang araw muna akong nanatili sa lumang bahay. Hindi ko pa rin matanggap ang lahat. Sa bawat sulok ng bahay may alaala. Ang lumang mesa kung saan kami sabay-sabay kumakain. Ang sala kung saan laging nakahiga si Lloyd habang naglalaro sa cellphone. Ang kusina kung saan paulit-ulit akong tinatawag ni Mama kapag may ipapagawa. Parang kahapon lang ang lahat. Pero para sa mundong ito, 12 taon na pala ang lumipas. Umuwi lang pala si Lloyd para mag-alay ng dasal kay Mama at ginagawa niya yon 1 beses sa 1 taon. Pagkatapos ay babalik na naman siya ng Maynila dahil naroon na siya nakatira. Ate, sumama ka na sa amin. Susunod na lang ako. Sa ngayon, gusto ko na munang samahan rito si Mama. Kahit sandali lang. Kinabukasan, bumili ako ng isang maliit na halaman. Dahan-dahan kong hinukay ang lupa sa tabi ng puntod ni Mama at doon ko yun itinanim. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Ma, pasensya ka na.
Pasensya ka na kung hindi ako nakauwi. Pasensya ka na kung hinintay mo ako ng napakatagal. Pasensya na kung wala man lang ako noong kailangan mo ko. Ni hindi man lang kita nayakap. Ni hindi man lang ako nakapagpaalam sa'yo. Matagal akong nanatili roon hanggang sa lumubog ang araw. Lumipas ang ilang buwan, unti-unti kong inayos ang mga natitirang gamit sa bahay. Ipinagbili ko ang ilan. Ang iba naman, ibinigay sa mga kapitbahay na nakakakilala pa kay mama. Dumating din ang araw na kailangan ko nang umalis. Wala na ring dahilan pa para manatili. May bagong buhay na naghihintay sa akin. Pero bago tuluyang umalis, may kung anong nagtulak sa akin para lumingon. Naroon pa rin ang malaking puno. Matagal ko lang itong tinitigan. Pagkatapos, napangiti ako. Hindi ka na nagpapakita. Pero pakiramdam ko, nariyan ka pa rin. Unti-unting gumalaw ang mga dahon ng puno. Hindi ko alam kung dahil lang ba yun sa hangin o may nakikinig lang talaga. Muli akong napangiti. Alam mo, matagal kitang kinamuhian, sinisi, sinumpa. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin mapapatawad ang ginawa mo. Pero kung may isang bagay man akong hindi kailanman pagsisisihan, yun ay ang mahalin ka. Mahal kita, Kaylis. Hindi nagbago yun. At marahil, hindi na rin magbabago. Mahigpit kong hinawakan ang strap ng bag ko. Pero ang pagmamahal, hindi sapat para kalimutan ang sakit. At hindi sapat para iwan ang mundong pinanggalingan ko. Kaya ito na ang paalam. Kung totoo mang pinagmamasdan mo pa rin ako, sana maging masaya ka. Tahimik akong yumuko saka naglakad palayo sa bahay. Pagdating ko sa Maynila, muli akong nagsimula. Tinulungan ako ni Lloyd. Unti-unti rin akong natutong mamuhay sa mundong matagal nang nagbago nang wala ako. Nag-apply ako sa iba't ibang trabaho hanggang sa natanggap ako bilang office staff sa isang maliit na kumpanya. Hindi kalakihan ang sahod pero sapat para makapagsimula. Masaya na ako sa buhay ko. Pero minsan, iniisip ko pa rin si Kaylis. Minsan, iniisip ko kung totoo kaya ang kanyang sinabi. Nasa kanilang mundo, hindi tumatanda ang mga katulad niya. Kung ganon, marahil pareho pa rin ang mukha niya hanggang ngayon. Habang ako, unti-unti nang tatanda, magkakaroon ng kulubot at balang araw, mamamaalam din. Ngunit iyon ang kagandahan ng pagiging tao. Maikli ang buhay, pero dahil maikli, mas natututo tayong pahalagahan ang bawat sandali. Nakakatawa, no? Ang taong buong buhay na hindi naniniwala sa mga engkanto at ang taong naniniwalang lahat ng bagay ay may siyentipikong paliwanag. Ako pa pala ang makakaranas ng isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng kahit na sino. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung panaginip lang ba ang lahat. Basta ang alam ko, masaya na ako. Muli, ako si Maxine. At ito ang aking kakaibang karanasan. Maraming salamat sa inyong pakikinig.